totoo talagang sinasabi nila naman, mahirap ng maghanap ng spotlight para sa kalbo. Paano ba ito? Siguro magsisimula ako sa upang na hihingin ko yung inyong paumanhin. Katulad ni Francisco Balagtas, pagsimula niya ng Florante at Laura, na kasi itong unang pagkataon na ako magsasalita tungkol sa komedya, kaya ito ay isa talagang masasabi na unang bukal ng bait kong brutal. At kung mapansin niyo na medyo tumitikwas yung sinasabi ko, yan po ay dahil na ako po isang Ilonggo na pumipilit na magsalita sa Filipino. Sorry po. Pambansang alagad ng sining Virgilio S. Almario, mga kalahok at tagapamuno ng Don Galo High School, mga ginoong at ginang mga kaibigan, magandang gabi po sa inyong lahat. Nang tinanong ko po ang ating national artist, pambansang alagad ng sining na si Sir Rio Alma, kung ano ang kanyang pangarap para sa Metropolitan Theater, sinabi niya po na naway maging kilala ito bilang tanghala ng mga palabas mula sa tradisyong Pilipino, lalong-lalo na ng mga komedya. Dahil dito, sinikap kong balikan ang aking musmus na kaalaman hinggil sa komedya. Lagi bumabalik sa aking kaisipan ang panayam ng kilalang panta sa teatro na si Dr. Nicanor Gadget Johnson, na ang komedya ay isa sa mga salamin ng mga kulturang Pilipino. At bakit kaya niya sinabi ito? Nabanggit ni Dr. Johnson na sa komedya natin nakikita ang mga personalidad na ating nasasalubong sa ating pang-araw-araw na buhay, ang mabait at ang masama. Dahil dito, higit na nauunawaan natin ang daigdig na ating ginagalawan. Nagiging mas payak ang ating pagtamo. Nalilinaw para sa atin kung saan tayo nakatayo, sa panig ng wasto o sa panig ng kaliwas. Makita din natin na nalilipat ang paningin na ito sa ating pagsukat ng mga nangyayari, lalong-lalo na ang politika. May mga politiko na tahimik tulad ng Birhen. May maganda at gwapo tulad ng mga santo. May mga matapang at tagapagtanggol tulad ng mga sundalo sa komedya. May mga traidor tulad ni Judas at ng iba pang karakter sa komedya. Hindi na kailangan suriin ng mga pinanggalingan ng isang kandidato sa politika. Basta inaapi, mabait. Basta masyadong maduno at maingay at umuubo, ay masama. Eka nga, ang buhay isang komedya, isang moro-moro. Naalala ko tuloy nang ako'y pinalad na makapanood ng isang komedya sa Paete, Laguna. Dito ko nasaksihan na ang mga aktor na gumaganap ng mga sundalo ay laging sumisikap na makabuo ng mga hanay na maayos at diretsyo. Ngunit lagi sila ginugulo ng isang jester o payaso o isang komiko na panay ang patawa. Lagi may hangganan ang galaw ng mga sundalo. Hindi sila lumalagpas sa kanilang mga hanay. Ngunit ang payaso ay walang kinikilalang hangganan. Maaari siyang gumalaw ukol sa nais niya. Paikot-ikot siya na walang humpay. Maaari na ganyan na nga ang buhay. Nais nating maging maayos ang daloy ng buhay natin, ngunit paminsan dumadating ang unos na bubulo sa ating landas. Napansin ko din sa harap ng entablado ng teatro ng stage doon sa Paete, may isang hukis kabibe o shell na kung tawagin ay kubol. Dito nakaluklok ang isang tao na nagdidikta ng mga bibigkasin ng mga lumalahok sa komedya upang hindi nila makakalimutan ang susunod nilang linya na sasabihin. Marahil muli na ganun din ang ating buhay.
Minsan kailangan natin makinig sa maliit na tinig sa ating kalooban upang ating malaman kung ano ang ating sunod na hakbang. Maraming mapupulot sa komedya. Ang komedya at ang lahat na ritual at palabas ng ating mga kultura sa ating bansa, sa Katagalugan man, sa Kabisayaan, sa Ilocohan, at sa mga grupong Muslim sa Mindanao at mga grupong taga-Cordillera. Lahat ito ay bukal ng pinagmula ng ating diwa. Madagdag din natin na ang isa pang mahalagang katangian ng komedya at ito ay tinatanghal hindi lamang ng isang tao, kundi ng isang grupo o pamayanan. Ito ay nagpapatunay na totoo na nga ang mga Filipino ay tiyak na higit na nagagawa, marami ang nagagawa pag nagbubuklod-buklod ang kanilang pamayanan. Tunay na sa pagbubuklod ng komunidad, nabubuhay ang ating mga sining. Kaya pinupuri ko po ang Don Galo dahil pinapatuloy ng kanilang pamayanan ang komedya. Sabi na nga ng isang pantas, ang pamayanan na may komedya, isang pamayanan kung saan malakas ang daloy ng diwang Pilipino. Sa aking pagwakas, babalikan ko na naman ang binanggit kong komedya na tinanghal ng pamayanan sa Paete, Laguna. Nang pauwi na ako sa gabi na yun, sa aking tinitirahan sa Paete, may nasundan ako isang bata na naglalakad. Nang dumating ang batang ito sa pinto ng kanyang tahanan, bigla itong nagbigkas sa estilong komedya. Buksan mo ang pintuan at ako'y papasok. Tunay na ang kinabukasan ng komedya ay nasa mga kamay ng mga kabataan. Mabuhay ang komedya, mabuhay ang Don Galo, mabuhay si Rio Alba, mabuhay tayo.